So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So andito ulit ako upang bigyan ng panahon, ng oras na sagutin ang inyong bawat mga katanungan. Kaya mga kamanok, isa lang palaging hinihiling ko. Wala naman po itong bayad. If ever na nagugustuhan mo or gusto mo ring magtanong sa akin, huwag mo sana kalimutan muna na pindutin ang subscribe button, i-like yung video at mag-comment ka na rito. So lahat welcome, newbie ka man, baguhan, medyo matagal ka na sa pagmamanok, nandito lang ako para pagtulungan natin ang lahat-lahat ng bagay para may matutunan ang bawat isa sa atin. Okay? So, huwag natin masyadong patagalin. Kung nakapag-subscribe na naman kayo, nakapag-like at nakapagtanong na kayo, abangan mo na lang yan sa susunod na video, sasagutin ko yan. Okay, ngayon, yung munang naunang mga katanungan ang ating sasagutin. Okay? So, ito galing kay Tong Apolinario. Idol, sa akin, Jackie Oats, hinaluan ko ng pure honey ang bango. Kaso parang may epekto sa ating mga manok. Dati ang bait nila, ngayon nangungurot na sila parang honeybee ng hahalik. Okay? So hindi ko alam kung bakit ganyan. Possible, yan po ay nasa characteristic na ng inyong mga alaga. So ang payo ko lang po sa inyong mga kamanok, kung alam nyo po na ganyan, na nanghahalik po or nangungurot gaya ng mga honeybee, more on bigyan nyo po sila ng time. Inyo pong hawakan na ganyan, haplos-haplosin nyo po. Mas maganda kung pagpalubog na yung araw. Okay, para sa ganun, ma-feel nung manok na safe po siya, nahawak nyo sila, every time nalalapit kayo, safe po sila. So, minsan kasi kapag ang manok ay nakaka-feel na hindi po sila komportable, talagang nangungurot po sila. Ganun lang po. Kasi ang Jackie Oats naman, nagbibigay ng maayos na natural vitamin B12. Pwede rin sa Jackie Oats kasi nga, mayaman siya sa natural vitamin B12. Pag maganda po ang sirkulasyon ng dugo, pulang-pulang mukha, maganda bang balahibo, sila is alert or sila ay healthy, maayos. So, pag nakita nila na madalang nyo silang hawakan, kinukurot muna kayo. Okay? Sign lang po yan na, Master, hawakan mo ako madalas. Kaya kayo kinukurot. Okay? So, pero sa Jackie Oats and Molasses, para sa akin, wala naman po yung epekto para sa akin. Magandang epekto po, healthy yung manok mo. At syempre, tingnan mo rin, baka mamaya magkasapola kasi honeybee is rich in sweetener. Ibig sabihin, matamis yan, may sugar yan, may glucose yan. Possible pag hindi po na-workout yung manok, mag-store yan ng sapola. Okay? So next question. Eto, galing kay Steven Lopez. Idol, sana mapansin mo tong tanong ko. Pwede po bang sa gabi pakainin ng ating manok na ipapasyal? Kasi may trabaho kasi ako, idol. Sana po mapansin nyo. Salamat. Sa gabi po, pwede ba nating pakainin yung ating ipapasyal na manok? Kung ako tatanungin mo, pwede po yan. Hindi mo kailangan na maging hassle sa schedule mo para lamang sa alaga mong manok. Kung ikaw man na may pupuntahan, may pasyal kayong attendan. So, ganito ang diskarte dyan. Gaya ko mga kamanok, ang binibigay ko pong pagkain dyan o yung sistema ko po ng pagbibigay ng pagkain is 1 day, 1 eat. Isang beses lang tayo nagbibigay ng pagkain sa buong araw. Which is 24 hours, isang beses lang tayo magbibigay. Maraming nagtatanong, nagtataka ka, manok, bakit isang beses lang? Baka mamaya magka-problema yung manok natin. Baka lalong mamayat. Baka magkasakit. Baka magka-ulcer. Bigla akong natawa Magka-ulcer? Ba't magkaka-ulcer ang manok? Manok yan. Sanay sila sa ganyan. Yung ibang mga manok kung nasa ranging, hindi natin binibigyan ng pagkain, hindi natin pinapatoka. Pero kita mo, mas matataba pa sa ating mga nasa TV. Iba tatawa, pero yun ang totoo. So, mga kamanok, 1 day, 1 eat po tayo. Kahit anong oras pwede tayo magbigay ng pagkain. Magugulat, kamanok, bakit kahit anong oras? Ibig ko sabihin, kahit anong oras na mapili ninyo, pwede po yung gawing time para pakainin ng ating mga alaga. Kung kailan ka available. For example, sabi mo, may trabaho ka nga. Then, saka mo lang makikita ang manok mo pagdating ng alas 8 ng gabi or alas 9 ng gabi. So, mag 1 day, 1 eat ka na lang, idol. 1 day, 1 eat, ibig sabihin, isang beses mo siya papakainin, which is doble ng dami ang iyong ibibigay. Kung yung iba, 2 times per day nagbibigay, ikaw, isang beses lang, dodoblehin mo lang. 60 to 65 grams ang ating minimum and maximum measurement ng dami ng pagkain na ibinibigay sa 1 day, 1 eat. Ganito ang proseso. Tuwing alas 8, magbibigay ka dyan. Pero sa umpisa, magpa-priming ka muna, magpa-fasting ka muna para ma-reset yung sistema ng manok. Hindi po pwedeng bibiglain mo siya na, bukas, magwa 1 day, 1 eat na kaagad ako. Hindi po ganon. Hindi papansinin ng manok. Baka manawa yung manok, baka mauma yung manok, baka mamayat pa yung manok.
Okay? Ang gawin mo, from the start tayo magsisimula. I-fasting mo, i-priming mo, paliguan mo, bigyan mo ng injectable supplements. Ngayon, pag na-fasting mo, tataas yung appetite, kinabukasan ng alas 8 ng gabi, saka ka magbibigay ng first meal. Kaso, unti-unti lang muna. So, umpisa, siguro, 30 grams muna. Mapapansin mo, mauubos niya kasi nga gutom yan kasi 24 hours siyang hindi kumain. Then, sa susunod na araw, okay, alas 8 ulit ng gabi, gawin mo 40 grams. Mauubos niya. Sunod, ganun ulit, gawin mo 50 grams, mauubos niya. Sunod ulit, mauubos niya kasi mataas ang appetite. Isang buong araw siyang hindi kumakain ng tamang dami. Mauubos niya yon hanggang sa ma-reach niya yung maximum level na 60 grams or maximum ng 65 grams na pagkain at makikita mo talagang malaki yung butsi niyan. Okay lang yon. Kaya naman yung i-digest maghapon. Kasi maghapon naman yung dadigest ng manok pero magtataka ka pag pinakain mo sa gabi, alas 8 ng gabi, pagdating ng umaga, tunaw na kaagad yung dami na yon. Sa gabi sila nagtutunaw. Yun ang sign na healthy yung manok, healthy yung panunaw, mas mabilis, mas bumibilis. At mapapansin mo, mas gumaganda yung manok, mas bumubulto, mas kumikintab ang balahibo, mas nagiging masaya, mas lumiliksi. Ganun po ang sistema ng one day, one eat. Yung iba nga lang talaga, gulat na gulat eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero siguro, ganun nga, nasanay sila sa 2 times a day o 2 times per day ang meal na ibinibigay nila. So, subukan nyo po yung one day, one eat. Kahit kayo may trabaho, wala kayong isiping problema. Gaya nito, pwede kayong magpatoka ng ganitong oras sa ilalim ng ilaw na ganyan. Kita naman nila eh. Kita nila. So, hindi mamamayat yung manok, mas gaganda po sila. Okay? So, next question. Ito galing kay Wahidalip. Lodi, ang injectable na MEEB ay steroid yan. Hindi ba yan nakakasira ng manok pag matagal na ginagamit? So, hindi po siya steroid. Kaya ang steroid po is yung islas bulak. Ito po, pag ginamit po natin ng madalas, possible may stress po yung ating mga alaga. Kasi alam naman natin ang steroid, so dinodoble po nito lahat ng good benefits ng isang manok. Okay? Ngayon, yun nga lang, hindi siya sustainable hanggang dulo. Okay? So, hinay-hinay lang po tayo sa pagbibigay ng steroids. Pero yung MEEB, hindi po yung steroids. Maganda po yun sa ating mga alaga para makita nyo yung magandang sirkulasyon ng dugo, para makita nyo yung magandang performance ng productivity ng inyong mga alaga pagdating sa breeding. So, MEEB, napakaganda po niya sa ating mga alaga. Hindi po siya steroid. Okay? So, next question. Ito galing kay Nerco Seha. Ayan, so sir, may asil ako at Peruvian dito. Kaso ang laki ng katawan nila, almost 2.8 kilo idol. Okay? So mega shout out muna kay Nerco Seha. Ayan, sana magkausap pa tayo. Sana magkaroon tayo ng communication dalawa. Kasi gusto ko rin yung mga ganyan asil and Peruvian para makita ko rin yung mga breed mo dyan o yung mga alaga mo dyan mga oriental. Okay? So talagang gusto-gusto ko yan. Sana maging kaibigan tayo, magkausap pa rin tayo. Anyway, so sabi mo meron kang asil and Peruvian kaso sobrang lalaki ng sizes nila. Okay? Sadya pong ganun ha. Sadya pong ganun ang mga size ng oriental chickens. Malalaki po yan talaga. Okay, pero hindi po yan yung talagang ibibreed yun ng ibibreed. Kailangan lang po natin ng konting breed niyan. Hindi po natin sila ipupuro ng 100% oriental na ganyan. Magkakaroon po tayo ng crosses, like halimbawa ay 5K sweater over Peruvian. Halimbawa, pwede namang 5K sweater over asil. Paliliitin po natin yung porsyento ng oriental. Yung asil po pwedeng gawin natin 1/4 asil, 1/8 asil, or kaya naman ganun din, Peruvian 1/2 or Peruvian 1/4, 1/8, hanggang sa makuha natin yung maganda at maayos na breed na gusto natin. Okay, paliitin natin ng paliitin yung percentage kasi meron tayong mga katangian, characteristic na gusto lang makuha doon sa mga oriental chickens. Unang-una dyan is the bone structure. Yan ang aking unang-unang tinitingnan, bone structure. Kung paano mo sila hahawakan, kung ano yung bone structure na dapat doon sa manok, dapat ganun. Ayoko ng mga payat. Ayoko naman ng sobrang tataba. Gusto ko is yung bone, yung kahan ng manok. At nakita ko yan sa Peruvian at sa mga asil. Okay? So, hindi mo kailangang i-breed ng ganung kalalaki. Hindi mo kailangang ipuro ng ganung kalaki. Yung 50
50% ng Oriental at ng American, malaki pa yun. Kaya ang gagawin nyo, ibabalik nyo po ulit doon sa American chicken yung one half ng American at ng Oriental. Para sa ganun, maging 3/4, 1/4, okay, para mas lumiit hanggang sa makuha nyo yung prepared na sukat, prepared na itsura ng inyong gustong maging breed na manok. So yun lang muna sa ngayon mga kamanok ha, at sana doon sa huli kong sinagot, idol, sana magkausap pa tayo. Okay? Sana magkaroon tayo ng communication, sana magkaroon tayo ng palitan ng idea about dyan sa mga Oriental chickens na meron ka. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.